Na magpo-program tayo ng ITE 8987 using yung SBOD 4 natin. So ito yung setup natin. So ano muna tayo, flex muna. So yan. So dito nga pala yung paglalagay nito, yung susundin natin yung pin dito. So dito ito yung pin 1. So ito yung pin 1 sa board. Ito-twist nyo yan, paiikot nyo yan. Siyempre, susundin natin yung pin 1 dito sa SBOD connectors. Then, so, pwede naman ilagay nyo na kaagad yung mga ground. Yung ground, ulit nyo na kaagad. And then, dapat 19 volts supply. Yan. Power supply natin. Then, proceed tayo dito sa ating computer. SBOD4 programmer. Ayan, so dito select natin yung ITE kasi ITE yung ipoprogram natin. Ayan, so lalabas ito ngayon. So pag niread ninyo yan, lalabas dyan ay select motherboard. Then punta tayo ng setup, select natin yung motherboard. So kapag bago pa lang, hindi nyo pa na i-download yung firmware, so pupunta kayo sa online database. Then kukonect nyo. Connect lang yan. Lalabas dyan yung mga model ng laptop or board code. So isi-search natin dito. Yung board natin is C8BR. Yan. So, say 8BR. So, yan, lumabas. So, yan, ida-download nyo lang yung pinout. So, pwede nyo i-download yung dalawang yan para pwede nyo subukan parehas. So, ito yung download. Download pinout files. Akin kasi, na-download ko na yan. Kaya, i-cancel natin yan. Okay? Then, dito na tayo. Siselect na natin yung dinownload natin na motherboard. Ayan. Select motherboard. Pagdating dito, so i-select nga natin yung dinownload natin, say 8BR. Okay? Double click or click nyo lang doon sa select. So lalabas ito. Warning, motherboard must be unpowered. So check natin. So wala naman siyang power, hindi nakakabit yung power. Ayan. Click natin, okay. Then, ayan, lalabas yung green na yan sa baba. Ibig sabihin, okay yung connection natin sa pinning ng connector. Then, check okay. Tapos, please check ground from programmer to motherboard. So, ito yung tinuturo niya na ground. Yan, check daw natin kung okay. So, okay naman. Proceed na tayo. Then, now plug the power sa motherboard. Plug daw. So, dito kasi hindi ako gumamit ng connector kasi naka DC bench ako. So, ito yung ginamit ko na power. Yan. So, yan yung power supply ko. So, no need naman na i-power yan. Then, read ID. Yun. So, okay. Na-read niya yung ating ITE. Nakita niya. O, ayan. ITE series is detected. So, dito, ang pag-backup ng firmware niyan is ganito. I-read nyo muna siya. Click nyo yung read. Magre-reading yan. Ayan. So, read okay. Read okay siya. So, save natin yung firmware. So, assuming na save na natin, so ito na siya. Kasi ginawa ko na yan kanina, na-save ko na. So, hindi ko na i-save ulit kasi magduduplicate na. So, click natin yung cancel. Then, i-erase naman natin. Erase na natin kasi maglalagay tayo ng bagong program. So, erase. Okay, erase
erase yan. Erase okay. Katapos ng erase okay, maglalagay na tayo ng program ng firmware. ITE firmware. Yan. So, click natin yung open. Makikita ninyo, ito yung binackup natin kanina. So, ibabalik lang natin for testing purposes. Testing natin. So, 128 KB yan. Ayan, 128 KB yan. Then, click OK. Then, saka natin i-write. Okay? Write natin. So, hintayin lang natin. So, ayan, nagra-write na siya. Medyo matagal siya pag writing, pero hindi naman ganun katagal. So ayun, verify, okay. So naka-check yung mga yan, erase, blank, check, verify. So ayan, verify, okay, success yung ating ginawa. So wala tayong ibang binagong settings doon sa SBOD programmer. Yan. Yun lang. Salamat.